oras ng kwentuhan na may kabuluhan. Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama. Join na sa Samahang Bidang Bida! Good morning, friends, romance, countrymen! At sa lahat ng mga ikinig dyan sa lahat, buong bahagi ng mundo, tayo po narinig din online sa dzp.org. Ako po si Robert. At ako naman si Crystal. Ito po ang Samahang Bidang Bida. Magsama-sama tayo hanggang alas 11 ng umaga. It's a Wednesday morning. Yes. Masaya tayong lahat. Ang ganda-ganda ng weather. Mukhang hindi na siya gumanda. Pagpasok kanina. Pagkabanggit mo. Oo, nung binanggit ko parang hindi siya maganda. Pero yeah, ngayon maganda pa ang weather. Yeah, At so kung may far. bala kayong lumabas, maglakwatsa. Oo, labas! Oo. Samantalahin na ang magandang panahon na ito, no? Dahil 'di ba, maraming mga nangyayari magagandang bagay sa mga nakalipas na panahon. At isa na nga diyan, Yes. itong balitang ito ha. Ang sabi dito, UP ay umakyat ng rankings sa Ay, talaga? ano nga tong tawag dito, QS World University Rankings na pinapublish to taon-taon ng how do you read this? Quacquarelli Simons. Oo, according to website, let's see here. Yung UP ay nung 2013 tayo po ay nasa 380 sa Yes. top universities to, top 800 universities sa buong mundo. Oo. Tayo po ay pang 380 noong Nakaraang 2013. taon. Pero ngayon, Tumaas tayo to 367. 13 places. We, anong tawag niyan? Umakyat tayo ng 13 places mula nung nakaraan. Syempre, hindi nagpahuli ang Ateneo dahil tumaas Yes. din sila ng ilang hakbang Ang Ateneo de Manila University noong 2013 ay nasa 501 to 550 place. No, ngayon, nasa na sila? Nasa 461 to 470. Oo, ilan 'yon? 39, 40, no? Nasa 40 to 30 to 40 na na intervals yung kanilang tinaas. Kasi sabi nga doon, pag nag-rank sila, yung top 400 lang yung individual. Tapos yung 400 to 800 by groups na yung ranking. Top 400. Kasama sa top 400. We're so good, di ba? Yeah, oo. We're so we're good. in the individual level. We're 367. We're so good. Yay. Ang top 1, hindi. Sige, banggitin natin yung mga friends natin. Yung De La Salle University, De La Salle, ay last year 601 to 650 yung kanilang place. This year, nasa 651 to 700. medyo bumaba sila ng 50 na group, no? Isang group ng 50. Yung UST naman, ating mga friends from UST, University of Santo Tomas, consistent sila. Oo, super. Nung 213, nung 2013, 701 plus yung kanilang rank. Ngayon 2014, ganun pa din. Oo, at least, di ba? At least, di ba? Consistent. Oo. Pero tingnan natin yung interested naman ako sa top 1 nila. Sino ba yung top 1? Parehas. Ang top 1, like last year, sila pa din ng Massachusetts Institute of Technology. Sa US ito, MIT. Ang number 2, last year lang sila. Pangatlo lang sila. Ngayon pangalawa na sila. Ang tie sila. May dalawang number 2. Tie sa number 2 ang University of Cambridge at ang Imperial College London. Saan kaya Imperial College London? Siguro sa London. Siguro sa London siya. Di ba? Hindi ba halata? Ay, grabe yung Harvard. Tingnan mo. Ano naman? Last year, pangalawa sila. Ngayon, pang-apat sila. Ang Harvard yung school ko. Go Harvard. Wow. Go Harvard. Yung University of Oxford, umangat ng isang baitang. Pang-anim sila ngayon, pang-5 na sila. So, yan po yung top 5 natin. No? Kung gusto nyo makita yung iba pang yung kabuuan pa nung bilang, ng top 800. Ganyan. Hanapin nyo na lang po sa website ng QS yan. Makita nyo naman lahat yan dyan. Ang sabi dito, yung rankings was first compiled in 2004. Yes. At according to QS website, the rankings help students make informed comparisons between their international study options. Oo nga. So, kung may bala ka mag-aral sa ibang bansa, di ba? Alam mo na kung anong hahabulin mong school. Doon ako sa MIT mag-aaral kasi top 1 sila. Column mo Consistent makapasok. din silang top 1. Yun Oo yung nga. maganda. Parang tayo lang sa Pilipinas. It compares the universities in terms of research, teaching, employability, and international outlook. Let's see here. In the 2014 QS University rankings for Asia na nirelease ng last May, only UP and UST improved in ranking. Congrats naman din, 'di ba, sa lahat ng mga at dun sa apat, no? Nakaapat na nakapasok. UP, Ateneo, La Salle, and UST. Mga sa friends natin. dinami-dami na yan. ba namang mga schools worldwide, 'di ba? Nakasali pa tayo. Oo nga. Feeling ko next year nasa na tayo. 170 na ganyan.
Tapos sa 2016, Ay? top 10 na tayo. Top 10 na tayo. Oo. Yun Kaso- yung goal natin. Kasi pag-graduate na ako. So So, baka pag-graduate ano- mo, anong mangyayari? Hindi, baka mabawasan yung rank. Ay. Wow! Asset ako ng UP, ganun. Oo. Magpa-delay ka muna ng ilang Oo. taon. Ayan, so nagdiriwang ang UP para dyan. Kasabay ng pagdiriwang nila dahil champion ang UP Women's Badminton Varsity Team. Yes. Natin, yehey! Woo! Congratulations! Congratulations! Ang galing-galing nyo naman. Buti sinunod nila yung mga tinuro ko sa kanila Ay, nung talaga ano. ba? Oo, Ikaw tinitraining pala ko yung sila eh. nag-train? Oo, tinitrain ko sila every Inaangkin mo talaga Wednesday ng ano, night. no? Mga compliments. Every Wednesday night, tinitrain ko sila, ganyan. Tapos, kaya kami nananalo sa ano eh. Yan. Congratulations! Sana ano, Dapat pala makabisita lahat sila na dito. ng varsity team sa UP. Oo, dapat ako yung nag-train dyan. Oo. Ganyan. Congratulations at sana Yes. makasama namin kayo dito para makausap namin kayo tungkol sa mga ganap-ganap dyan. At isa pang ano ha, isa pang national pride ng Pilipinas. Nanalo siya sa ano, hanapin natin yung script ko. Ito, Ayan. nanalo siya sa Youth Olympic Games na naginanap sa Nanjing, China, noong August 24. Oh, 'di ba? Last month nanalo siya Bago ng lang. ano, gold siya. Yeah, gold medalist ka. Ano kayo nakuha ng gold medalist? Siyempre gold nga. Oo, sa ano, Archery, sa archery. mixed team Magano ka event. mag-archery? Hindi. Hindi. Feeling ko pag nag-archery ako, iba yung matatamaan ko. Oo eh. Eh yung puso ko na archery. Wow. Oh! Tigilan na nga natin ito. At dahil dyan, no, si ano siya si Luis Gabriel Moreno. Yung mga close friends niya, like me, ang tawag namin sa kanya, Gab Moreno. Parang close friends talaga kami, di ba? Lahat na Oo, lang. ganyan. He won in the mixed team event together with Li Jiaman from China. Oo. At nakapanayam ng ating executive producer na si Sestan. Taga China din. Ang kauna-unahang Pilipinong nagawagi ng ginto sa Youth Olympics, ang archer na si Luis Gabriel or Gab Moreno. I think okay na tayo and pakinggan natin yung interview nila. Sila. Good. Pwede niyo bang i-describe sa amin kung paano yung crowd nung na-announce na winners kayo? Or ano rin yung feeling nung pagkapanalo niyo nung Olympics? Sobrang nakakaiyak. Kasi syempre, first gold, so it's very, what do you call this? Sobrang nakakapanibago na kasi Olympics, you rarely get to win a medal sa Olympics, kaya sobrang nakaka-proud. Galing talaga. Can you tell us paano, ano yung nag-motivate sa'yo na manalo? Well, syempre, I wasn't doing this for my personal gain anymore. I was doing it for my family and the country, so yeah, so I just did my best. Okay. So, yung archery, isa siyang napaka-exclusive na sport, paano mo siya natutunan? Paano yung training niyo for this? Well, you just shoot for hours and you have to always be mentally prepared. Kaya, kailangan training lang ng training. Okay, so ang archery, alam namin na hindi siya kasing kilalang sport kagaya ng basketball or boxing or football. Ikaw na kakapanalo mo lang, how do you think you can push forward the development of archery? Well, I'll just continue what I'm doing and continue to inspire other archers out there na ituloy yung archery. Okay, ano pa message mo sa mga Filipino athletes na gustong manalo din sana one day ng Olympics? Ganun. Don't stop what you're doing. Just enjoy your sport, and that's what's important. And go for your dreams. Never give up. Nothing's Okay. impossible. Nice. Okay. Thank you so much, Gab. Thank you for your Thank you. time. Salamat. Bye. Bye. Yan po ang interview ni Gab Moreno with our with our very conyo executive producer, Yes. Cesar. Hey, thank you Gab and congratulations sa. Ang sabi niya nga, kasi 'di ba, yung archery kasi parang hindi talaga siya Popular like sport oo, sa Philippines. at least sa Philippines, Philippine diba? settings. Na kasi bihira ako nakita naman ng archery na what do you call that? Archery fields, mga ganun ba sana? Di ba ano yan? Archery range. Katniss Everdeen? Archery, yung Katniss. pana-pana, di ba? Oo. Baka hindi lang ganun yan, ganun lang kasi yung, Iba pa yung naisip ganun kasi yung mo? ano ko, ganun yung anong tawag niyan? Una ko naiisip pag archery. Ganyan. Ang sabi niya sa mga ano, Naisip ko, pumapatay lang yung archery. grabe po. Oo. Anong tawag nito? Yung message niya daw sa mga Filipino athletes na gusto ring manalo sa Olympics. Don't stop what you're doing and just enjoy your sport kasi
yun naman yung importante. Go for your dreams, Yes. never give up, and Mm-mm. nothing is impossible. Diba? Mm-mm. At yeah, congratulations Gab Moren. At sana may compet pa siya, no? Sana may mga competitions Yes. pa siya na I think there'll susunod. be more opportunities for I him know. At to alam compete. kong susuportahan naman siya ng ano, ng buong sambayan ng Pilipino. Buong sambayan ng Pilipino. At isa pa syempre sa mga balitang tinutukan din natin itong mga nakaraang araw, ano. Syempre, ang tao ng UAAP Cheer Dance Competition. Inaabangan Oo, talaga. ginanap siya sa Araneta saan ba? Coliseum. Sa Araneta Coliseum nung Sunday, September 14. At Yes. yeah, I was there. You were there. I I saw was you there. I was there. Nasa Gen Ad ako. Nakita ko sa camera. Wow! Wow! Hinanap mo talaga puro sarili dilim na nga mo, lang yung no? nakikita sa amin sa camera doon sa taas. Oo. At sino yung mga nanalo doon? Syempre, third ang UST Saling Gabi. Yes. Second ang our very own UP Pep Yes. Squad. At ang first, ang champion back-to-back. Last year sila din Yeah. nag-champion ng NU Pep Squad. Nakasama natin sila today. Yes. At makakausap natin sila sa ating pagbabalik. But before that, huwag kalimutang sagutan ang false alarm namin para sa linggong ito. Ang aming pong tanong, paano mo cheer up ang isang tao, right? If you have your answers, send them into facebook.com/samahangbidang-bida or tweet us via twitter.com/SBB_DZUP1602. Or you can contact us at 0927-220-8332. Magbabalik pa po ang Samahang Bidang-Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka! Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang-Bida. And we're back dito po sa Samahang Bidang-Bida. Magkapatuloy tayo hanggang 11 ng umaga. Ako po si Robert. At ako naman si Crystal. As promised, kasama po namin ngayong umaga ang champion sa Yes. taunang UAAP Cheer Dance Competition na ginanap nga noong linggo sa Araneta Arneta. Coliseum. Kasama natin today from NU Pep Squad sina Miss Jika, ang head coach ng NU Pep Squad, si Nika, dancer, Joven Lifter, at si Miss Patricia, ang kanilang manager. Congratulations po muna, no? Congratulations and Bago sa lahat. oo, and welcome po sa DZUP again for our second year dito na magkakasama. Oo. And kamusta muna ang feeling ng champions, ganyan? Yes. Masaya, syempre. Bagong panalo. Wala ko tayong tanong. Syempre, masaya Oo. sila. So, what do you feel po ngayon na dalawang magkasunod na taon? Kayo po ang nag-champion, ganyan. Syempre po masaya. Unang-una, history po yun sa amin kasi from zero to hero po yung squad po namin. Parang dati po, wala po kaming na-achieve, ganyan. Tapos nagpursige po kami para makuha po namin yung back-to-back champion. Pero alam, pag nanalo ka talaga ng first, diba? Nanalo ka ngayong taon, talagang sobrang Iba. mape-pressure ka. Oo. Diba? Na kailangan The following ma-retain mo siya. year. Oo. Nung before kayo manalo nung 2013, anong place nyo nung 2012? Third place po. Third and 20. Third place. Tapos yun na yung Nasa top nila, three naman yun yung pala. take-off point nila. Talagang Oo. dapat next year. 2011, doon kasi pumasok yung coaches namin. So, we were at 6th place. Tapos 2011. 2012, pumasok kami 3rd place. And then, 2013 last year, nag-champion kami. So, tas etong year lang nung Sunday, nag-back-to-back kami. So parang battle cry kasi namin is 6-3-1-1-1-1-1-1. Ay, oo nga naman. Ay, Diba? ganda ng battle cry Oo. nila. Paano po kayo nag-prepare ngayong taon? May pagkakaiba ba sa preparations Yes. nyo this year compared nung pag-prepare nyo last year o same? May pagbabago po kasi marami pong nawala sa amin. So parang pressure po kami na panindigan yung championship last year. Pero napaka-bless po namin kasi yung mga pumalit po, deserving po sila sa pagpasok nila sa competing cast namin. So as a senior po, parang yun nga po, yung experience ko last year as a member na nag-champion din, shinare ko na rin po dun sa mga bago namin para di sila ma-pressure na bago kami. So pinakita namin na walang bago dito. Pareho tayo, member dito. So pakita natin na enyo ka. So nag-champion na kami. Pakita natin na deserve pa rin Kaya na nyo ulit. kaya Oo. namin ulit. So ngayon napaka-bless namin, napatunayan namin na yun, champion pa rin kami ngayon. So napaka-bless namin na napanindigan namin yung gusto namin championship. patunayan na hindi lang isang beses kaya namin mag back to back. So ngayon go for 3-peat kami.
Yes. Yun yung Nag-goosebumps ako habang nagkukwento siya. Bakit maraming nawala? Graduate, na-injure? Graduate and iba. may gumraduate po tapos Nag-asawa na. Hindi Hindi pa naman. No? Hindi po. Ikaw, last mo na to. Ano, Ay, last mo na yung nakaraan. last year ko na po yun. Ay, eto pa. Oo. Pero, pwede pa naman po mag 1 year kung gusto nyo. Extend din muna. Oo. Go for 3 feet. Ang theme ninyo ngayong taon ay American Indian. Native American. Native American. American. Native American. Oo. Robert, sige. push mo. Paano po kayo nag-arrive sa ganung team? Sino pong nag-conceptualize as coach? We're 4 kasi, the coaching staff, 4 kami. So, yung mga coaches, maaga kami nagkakaroon ng deliberation or brainstorming. Talagang closed door yon, kami lang nag-uusap. And it's an overnight na meeting. And hindi kami nagsistay dun sa isang option lang. We have a lot of options. And then we get the best of the best team. Tapos magkakaroon na lang kami ng debate kung sino yung talagang magsa-stand out na team. And more of ideas na ipapasok ng mga coaches. And with Coach Gabs, Coach Jess, and Coach Carl, sa mga kasama ko, I can stand alone. So talagang sila yung mga kasama ko dito para maging successful kami dito sa team na to. Yung theme na ginamit namin, yun yung pinasok namin kasi alam namin na makaka-relate lahat. Walang age, walang gender. And alam namin na makakatch namin yung attention ng lahat ng audience namin. Gaano po kaaga kayo nagpe-prepare for this? Last UAAP kasi, after the competition, hindi naman natapos yung training namin. It's a 1-year training. Pero, technically, summer kami nag-experiment ng mga bagong stunts na i-incorporate sa routine. And then, pagpatak nung June, doon na kami nagbuo ng routine. Tagal maaga. din. Mm-mm. 3 buwan kayong ganun. Oo. Tapos, balita mga ano ba yan eh, parang buong araw kayong magpa-practice? Yes. Or Ay, from hindi night Hindi to naman. Kasi natatapos yung class nila ng 6 o'clock. So, until 10 p.m. lang kami sa school. 6 to 10, mga ganyan. Grabe. Paano yung diet? Ikaw? Last year, napag-usapan nito, di ba? Oo. Meron po kaming Nika. nutritionist para po dun sa mga food na i-intake po namin para yung health po namin para sa build po namin. Tsaka conditioning coach, meron din po kami. Paano, may pinaprescribe sa inyong food na Opo. ganito Meron na po siyang meal plan para po sa bawat isa. Iba-iba po kami ng food na ini-intake. Yung, kunyari po yung sa height and weight mo, yung BMI. BMI po, yung kung ano yung kailangan mo talaga, yun po yung i-plan niya po para sa'yo. Ako, lugi sa akin yun. Hindi mo yun Malaki-laki matutupad. yung kakailanganin kung Oo. ganun. Uy, naman sa yung buhok nila, mohawk. Mohawk. Paano ka nag-react nung nalaman mo, ay, kailangan yung mga guys magagantong buhok? Nag-ano ka ba? Anong tawag dun? Nag-hesitate ka ba na gawin yan? O go ka agad? Okay na. Ngayon pong year, hindi na po ako nag-hesitate kasi nung po ako nung first year, ay yung last year namin na Arabian. Talagang okay. skinhead po. So doon Yeah. pa lang po, parang, Sagad na siya. First time ko magpa-skinhead. So parang di ko imagine kung bagay ba sa akin or para sa team po, saka alam namin na worth it po lahat yun. So pumayag po kami magpa-skinhead. Ngayon natuwa po kami kasi may tira pa naman po eh. Ang in-skinhead lang po yung yung gilid. So bagay naman po sa amin, sabi nila. Saka, every sacrifice naman po, naging worth it po lahat. Lahat po ng effort ng coaches ko, management, and ng teammates ko ng team. Saka sa family namin, yun. Yan. Ako din kaya, magpapamuhok din kaya ako. May matitira pa naman din sa akin sa ibabaw. Grabe yung support ng NU crowd that day. Katabi namin sila. Katabi ng Magkatabi UP. kami, UP, NU, and You were there to witness it, di ba? Oo. Ang tuktok ko nga lang. Pinakatuktok nga lang ako. And sobrang dami rin ng NU dun. Paano kayo natulungan ng crowd nyo nung competition? Parang, Kasi malaking factor yun din, di ba? Miss Patricia. Ako actually, I've been with the pep squad kasi for the last 2-3 years. Okay? So parang I've seen the crowd grow talaga. So itong year talaga, sobrang, hindi ako dancer. So what more sa mga dancers ko na kung ano na feel. Ako na feel ko talaga yung support nila. Sobrang ganda talaga. Sobrang saya talaga makakita ng, NU is a small school eh. Syempre comparing it to the big schools. Maliit lang NU. So malaking tulong talaga for us to see yung NU community talaga. Cheer yung members namin. So, nakaupo lang ako sa side, nakikita ko, tuwan-tuwa na ako.
for sure yung mga members ko, tuwan-tuwa sila every may natutupad, may nagagawa silang pyramid or nagagawa silang stunt. Masaya sila na nakita nila yung suporta ng school kasi malaking bagay yun for them. I see. And sino na po nag-isip nung meron silang mga parang pom-poms. Ano tawag doon? Actually, yun nga, yung placard, yung pom-pom, sobrang talagang plinan namin to para naman may malalabas tong namin, itong crowd namin. Sino po ang nagpa-practice sa kanila sa crowd? Meron po We have our booster. So, yung cheer namin, yung squadron, NU squadron, sila yung nag-cheer, nagtuturo kung ano yung sila yung nagtuturo ng mga cheers sa mga first year namin, sa mga students. So, para rin alam din nila kung ano mangyayari. Nice. Kasi sobrang dami talaga ng mga taga-NU nun. At pag tumunog na yung drums nila, hindi mo na sila kailangan sigaw, tayo! Kasi pag tumunog nagsimula na, matic na yun, lahat sila tatayo na. Parang kasi pag event talagang ganyan, big event, parang nag-spread na yung feels, yung vibe na, woo, go champions, di ba? Go. So, since nanalo kayo last year, so how did you handle the pressure from this year's for this year's competition? Kasi, Paano di ba, po? parang pag naglaro ka ngayon, pag nakipag-compete ka ngayon, parang iniisip mo dapat sa amin ulit. Ganun. Tsaka sabi niyo rin na halos maraming bago doon sa team niyo ngayon. So, Actually, for this season talaga yung mas pressured naman talaga. And it's part of the competition. Hindi naman kasi mawawala yung pressure sa lahat siguro ng team. Hindi lang siguro kami, pero sa lahat. Mas mabigat nga lang yun sa amin ngayon because we have to defend the title. We have to prove them na hindi yun tsamba, hindi yun nagkataon lang, na kaya sila nanalo last year kasi deserve nilang mag-champion. And na-prove naman nila sa lahat ng audience nila na sila talaga para sa spot na yun for this season. And yung mga bata naman kasi, yung coaches and management, we tried to filter yung pressure para pagdating dun sa mga dancers namin, light na lang. Ang ma-feel na lang nila is yung excitement para sa competition. And binubos lang namin sila lagi, yung confidence level nila para hindi kami mahatak pababa. Instead, mahatak kami pataas kasi they have to defend the title nga. Nika, bilang dancer dun, paano naapektuhan yung ng pressure yung performance mo? Like, may part ba ng training na kinakabahan ka o nung mismong araw anong naramdaman mo? Halo po. Excited po ako, tas rin po, kinakabahan at the same time. Kasi nga po, kailangan po namin mag-defend ng crown po namin, ng title po namin. Binato ka ba? Opo. Binato talaga yung term mo, no? Sobrang na-curious ako sa kanila kasi paano yung landing nun? As in, tsambahan o Hindi inaaral po. talaga siya? Kailangan po, tight ka, tapos po, kailangan po, alam mo po yung ginagawa mo, iniisip mo po talaga kasi pag di mo po iniisip, ma-aksidente ka po kasi sobrang hirap po nung skills. Kasi diba, parang tinatapon-tapon na lang yung mga tao. Tapos, pagbagsak nila, nakatayo pa rin or... At saka, ewan ko, sumasakto. Hindi ko nga alam kung flawless natural din, instinct ba yun ng mga tao stunts na gaganon sila. Sino po nag-isip ng mga stunts nyo? Ng mga bato-bato, ganyan? Kasi si Coach Jess tsaka si Coach Car, yung dalawang assistant coaches for the dance and for the stunts. And then ako at saka si Coach Gabs naman, more on tosses, gymnastics. And then for the pyramid, lahat kami nagko-contribute. So talagang designated yung mga parts ng routine para at least may collaboration. Hindi mas mahirap sa amin na mag-come up ng isang magandang routine kasi marami kami nag-iisip. Ang ganda ng pyramid nila. Yung may tumambling yung ate Ilang ko levels sinabi yung sa pyramid nila? 2.5 level lang kasi yung allowed sa UAAP. Okay. Paano po naman i-measure yung levels? Yung number. Yung tao. Yung patong nung... So, main base, may secondary base, tapos yung pinaka-flyer, dapat hindi na siya i-extend para 2.5 lang. Ano pong nyo, criteria nyo sa mga flyers ninyo? Like, dapat ganitong timbang ka lang. Meron Hindi po ba bang kami ganun? As much as possible, mas maganda kung maliit, yung petit talaga. Pero, hindi na basta magaling yung bata. Pag na-train naman kasi siya, like yung isang flyer namin, sobrang tangkad, and na-prove naman niya na kaya naman niya. Pag ganun. Sa lifters naman, ikaw, kamusta naman yung bawat bato mo, parang sasaliin ko pa siya. So lang po, kaming mga lifters, sunod lang po sa mga sinasabi ng coaches namin, especially si Coach Gabs, more sa techniques. Ina-apply lang po namin. So kung makita nyo po, hindi kami ganun malalaki. So parang mga fit pa rin po kami tignan. Pero yung nag-ano po kami sa technique. So parang yung importante po yung technique, hindi lang po puro lakas eh.
Sa bagay. Okay. Technique and execution. Narinig ko lang yung sa Saka part ng ano po, dancer. ang motto namin being yung bilang lifter, kahit anong posisyon ng babae, kahit anong ano niya, basta saluhin mo siya. Kahit masaktan ka, basta safe yung babae. Oo nga naman. Paano pag nanginginig, 'di ba? Lahat naman ata nangyari yung ganun eh. Yung nag-shake na on sila the ganun. competition day. Anong nafe-feel ikaw? Ay, tumayo ka ba nang ginaganyan ka sa taas? Second base po. Yung, Ah. Ako po yung nasa second level, tapos may buhat pa po. Yung isang paa lang yung yung hawak tapos Isang sila. babae po, tapos isa pa po. Dine-demonstrate ko, alam ko nakikita ng mga tao sa ano. So, anong nafe-feel mo pag gano'n yung feeling mo malalaglag ka, ganyan? Ano po, syempre po tiwala rin po sa nagbubuhat sa akin kasi kailangan po yun eh. Kapag hindi po ako nagtiwala, mahirapan po ako syempre. Tapos ano po, alam ko naman po na sasaluhin nila ako kahit anong mangyari. Nung training, may incident ba na ano? Syempre sa mga unang Oo, bahagi siguro yung na first yung pinapractice tries, pa na. Gano'n ka dalas kang na-fall? Maraming beses po kasi syempre Nasaktan ka po ba na yung na-fall ka? una. Iba pa lang fall. Yung una po, yung nag-invent pa lang po ng mga stunts. Ano po, syempre po risky kasi hindi po namin alam kung paano po agad gagawin. So ano po siya, process po yung execution na ginagawa namin. Pag training niyo po ba, as in, ilan po kayo sa buong PEP, yung nag-compete at least? 30 po. 30. So, pag training po, lahat ng 13 yun nandun? O parang group-group niyo po sila tinitrain? During training namin kasi Team A and Team B, parehas lang yung ginagawa. So, para at least yung Team B namin, same caliber with the Team A. And nagkakaroon na lang kami ng groupings right after the warm-up and conditioning para at least yung Team A namin for the cheer dance, mag-focus sila sa routine nila. And then, meron din naka-assign na coach para dun sa mag-monitor naman dun sa group stunts namin. And meron din naka-assign na coach for the Team B para sa mga halftime ng school. Yun. Ang dami naman palang nangyayari talaga before kang tumungtong dun sa sa Araneta. Maraming Mamaya, pinaghandaan. Oo, talagang March pala nag-iisip na sila and then June nagpa-practice ng routine. Yes. Sa September nakita mo naman kung anong binunga nung ganung Oo, katagal yung na hard work ng ng buong fruitful team nila, talaga. 'di ba? Mamaya sa pagbabalik natin, tanungin natin yung mga nangyari sa mismong araw, no? And after nung mismong competition, kasama yung ating mga friends from NU Pep Squad. But before that, wag kalimutang sagutan yung aming post alarm sa linggong ito. Ang aming pong tanong, paano mo chini-cheer up ang isang tao? If you have answers, send them into facebook.com/samahangbidang-bida, tweet us by twitter.com/SPB_DZUP1602. Or you can contact us at 0927-220-8332. Magbabalik po ang Samahang Bidang-Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang-Bida. And we're back live and alive. Dito pa rin po. Oh my God, nagulat yung guest ko. Sorry. Balik po tayo sa mga bidang-bida. Sama kami ng 11 umaga. Ako po si Robert. At ako naman si Crystal. Kasama natin mga friends from NU Pep Squad. Yes. Ito nilang head coach, Miss Jika, Nika Joven, pati si Miss Patricia. Yes. Kayo na pag-usapan namin yung kanilang training, preparations. Before pre-prod. Parang pre-prod lang. Nakalimutan ko lang Pre-competition. yung costume nila. Ay, oo. Kung paano sila nag-come up sa ganong Paano? costume. Anong kulay nun? Sorry. Hindi ko color naman blind alam. What was it? Red? Green? Parang skin tone siya, tapos yung leatherette na blue, para maiba Ang layo ng naman. tingin ko. And yun sa costume namin, sobrang creative nung isang coach namin. So, siya yung nag-design. Ever since, siya na yung nagde-design ng Wow. costume namin. And very hands-on siya dun sa mananahe. As in, lahat, every details, even yung sobrang small detail, talagang chinecheck niya. And sobrang fit talaga sa lahat. And it looks good on the screen and kahit sa personal maganda. Very creative kasi itong coach namin. Isang text lang sa kanya, tama, yung mananahe. Didiretso na kami agad dun sa pupuntahan. Tapos I think ang inano niya is medyo may pagka-Pocahontas. Yung peg niya. Ano po talagang kulay? Green ba siya? Hindi. Wag natin i-push yung green ko. Brown siya. Brown! Magkalapit naman. Pag from afar lang siya, mukhang ganong color. Pero ang cute kaya, pag may tumatumbling-tumbling sila, yung basta yung itsura nila, pag tumatumbling. May effect siya. May effect. Basta ang cute nilang tingnan pag tumatumbling sila. Oo. Yung gusto ko sa tila, parang may specific na assigned for each task, no? Like, kahit stunt, iba yung coach na, ay may specific assignment Designation talaga. Yung group stunt, It's iba yung nice. costume, di ba? Black ba?
Tama ba? Parang ano kasi siya, parang rockista yung Mm. peg nung sa group sense namin. So, yun pa rin yung nag-design doon. And para maiba doon sa personality ng flyer namin. Kasi Claire is very different doon sa pinortray niyang Yeah, wala ano. po siyang buto. Kung natandaan niyo po Oo. friends yung yung flyer dun sa group stunt nila. Yung Oo. 5 lang yun, 'di ba? 5 tao lang nandun. Yung huling post nun, hindi ko pa kinala. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa Oo, yun. Parang oo. CGI siya. Umikot na siya pag ano na siya. Pagpunta niyo po ng Araneta, anong oras po kayo anong oras ang call time ng ano? As early as 8, before 8, nandun na yung team namin eh. Totoo ba? Para makapag-prepare na. Akala ko mga 11. Kailangan sila talaga ng abutan. intense preparation. Ano pong atmosphere naman sa sa Araneta pagpasok nyo? I mean, paglabas nyo nung magpe-perform na kayo? Doon kasi sa may assembly time pa kasi, tapos may photo op, tapos every kasi dun sa room namin 2 team. So dun pa lang sa 2 team na yun, siguro mararamdaman mo na rin na may konting tension, ganyan. Sino Tapos, pong kasama nyo? Ang kasama namin ay Adamson. The So blue ones. each room 2 team ang magkasama. Tapos paglabas mo, pag nag-training ka na dun sa training area nila, parang nag-start na yung competition kasi 8 schools yung nandun sa likod. Dami-dami. Tapos, syempre, kanya-kanya nang pakita ng mga stunts. Wala naman nang itatago. You have to practice talaga. So, doon pala nag-start na parang may pre-judging, may So pre-competition. nagkakitaan na rin kayo ng Oo. ano? Yeah, doon parang sa backstage, parang ganun. Cool. Akala ko hindi pa sila parang surprise ang lahat. Ay, hindi na. Cool. So, sabi niyo nga na may tension before pa the performance. May mga ginagawa ba kayong ritual or mga pampaswerte? Yung Oo mga nga. ganon? Ano to? Pamahiin ganyan. Oo. Siguro, wala naman. Pero, before the competition, kaming mga coaches, kinakalma namin yung mga bata para hindi sila matense. Ine-entertain namin sila, as in pinapasaya lang namin sila. Malaking factor din yun, no? Pag Na- alam mong hindi ka pinipressure ng mga coaches mo. Oo. Oo, kasi dapat manalo tayo ba? Pag tayo hindi Yan, nanalo. parang mas papalpak pa yung performance Oo, pag dahil na-discourage doon. silang gumalaw. Nung Oo. ano po ba, nung nagpa-practice na po kayo dun sa Yes. ano ba tawag nila doon? Sa Sa stage. arena. Stage. Oo. Oo, doon. Doon. Di nagkakitaan na nga po kayo ng sense. May Mm-mm. idea na ba kayo na, ay, mas magaling tayo sa kanila? Parang ganun. May nagkaroon na ba kayo idea Or na did you have an may laban evaluation tayo, na? ganyan? Oo. Kasi merong parang given na 15 minutes each team. Magra-run talaga lahat ng teams. Mm-mm. Pero hindi kasi kami nanonood nung mga run nila. Before the competition, dun sa backstage, dun na lang namin nakita yung mga stunts. Pero mahirap pa rin kasi mag-predict kasi hindi buong routine yung pinapakita. Segment by segment lang. Yung mga Mm-mm. possible lang na ma-practice dun sa area. Like, yung toss, hindi mo ma-practice kasi mababa yung ceiling. Yung area sobrang small, so hindi ka makakapag-execute ng mga dance. Talagang mapapracticein mo lang is pyramid stunts. Yun lang. Kaya mahirap pa rin sabihin na kung mananalo ka, may laban ka, o matatalo ka. Sino po yung parang ano nyo? Parang, anong tawag nito? Parang binabantayan na parang, yung mga close kumbaga, competition, mga oo, ganun. parang ganun. Sino ka-close? Before Kumain kami pumunta ng Araneta, syempre iniisip din namin, like, yung nag-top 3 talaga. Hindi naman sila magta-top 3 kung hindi sila Top three magaling, last di ba? FU. UP and Lasal. Lasal. Oo. Tapos, nung nandun na kami siguro sa competition mismo, lahat sila, nakitaan namin ng improvement. So, na-excite din kami at the same time na parang, wow, ano kaya ipapakita ng lahat? Kasi alam ko na, syempre, they practice hard and alam namin na talagang nag-strive hard din sila para at least mapakita sa mga audience nila na may nagbago, may mga bago sila ipapakita. Mas na-excite kami na magiging mahigpit kasi yung laban. Pero ang galing din ng Lasal ngayong taon, no? Nagkaroon lang sila siguro ng konting problema bandang huli. Sana pero naman ang ganda. makakuha na ako ng ticket by next year. Lagi akong Wala na, pumipila. last Wala year ko akong na to eh. nakukuha. Dapat, pero, sige, Sorry, sir. tinatanong. Nagkaroon ba kayo ng problema hours before the performance? Yung parang, napunit yung damit, ganyan. Mga problems. Grabe namin napunit yung damit, no? Punit talaga. Oo. Wala Wardrobe. naman. So talagang all set So, na kayo everything before was kayo, smooth na. Kasi last year, Ano? meron pa kaming before the routine, may sumasakit ang tiyan, tapos merong hindi makalakad, merong masakit ang ulo, masakit ngipin, may nasusuka. Siguro dala na Kinakabahan rin ng na yun. tension. Pero ngayong year na to, at least nakita ko sa kanila, they are more prepared, mentally, physically, and emotionally prepared sila before the competition. Yung buong pep squad po ng NU ay gaano karami? 70? 55. 55. Oo. Tapos Team paano A, po Team B. pinili yung mga magko-compete? Nag-undergo sila ng ranking.
So, yung ranking na to yung magpapatunay kung deserving ba talaga sila makapasok sa Team A. Paano po na-determine yung, yung ranking? Nagkakaroon kami ng ranking not only dun sa skills, meron kaming like family education background check. Kung syempre malaman na deserving ba to na bigyan ng scholarship, kung mahilig bang, kung hindi ba siya, kung nag-aaral ba siyang mabuti, and then with the family, kung ano yung environment na kinalakihan niya. And yun naman sa skills, kasi yung skills, matitrain pa yan eh. Pero kasi yung culture, mahirap baguhin. And kung yung hilig ng bata sa pag-aaral. So, kami kasi sa NU, hindi naman namin tinotolerate na low grades yung mga bata. As in, monitored sila ng management. Tapos, even the professors, the deans, kinakausap namin kapag may mga nagkaka-problem. So, so far, very good yung performance nila sa school. Paano po dinetermine yung yung order of performances? Bunutan po ba Yeah, yan? drawlets. Meron kaming coaches meeting a month before. Ay, 1 month before pa. Or 3 weeks Yung before. defending champion po ba, matik na huli kayo? No. Talagang Ay, nagkataon. bunutan talaga. Akala ko pag defending talagang huli sila. Tapos iraraffle mo na lang yung 7 na may palakadi na. Napanood nyo po, yung nasa likod kayo yung last napanood nyo yung 7, unang 7, lahat? Hindi, yung mga bata kasi mas sabi namin, mag-focus kayo sa routine nyo. So, wag nyo intindihin yung 7. Sabagay, baka makadagdag ng, baka kabahan lalo. Pag napanood yung Iba talaga yung competition feeling na. What was the cheer? May tanong dito. Ano po yung cheer ng NU Pep Squad? Cheer po namin. Ay, sige, pwede mamaya po na ba? lang. Mamaya. Sige, Sa closing pagbalik natin. natin. Para yun yung gagawin Pambungad nila. natin. Let's see here. Paano po pinili yung mga maglalaro for group stunts? Lalaban for group stunts. Yun nga, nagkaroon kami kasi ng ranking. So, yung top 30 namin, 5 of them, yun yung mag-group stunts. Yung 25 to 30. Or minsan, like si Claire kasi rank 8 siya. Supposed to be nasa cheer dance siya. Pero since we want her to please yung mga audience niya dati dahil love siya ng tao at Kasi wala siyang nire-request siya na siya pa rin ang sa group stance, nilagay namin siya sa group stance. So kung yung mga nasa group stance, hindi pwede sumali sa cheer Yeah, dance. it's a separate group. Okay. Sila po pala guys ay third place. Second runner-up sila sa group stunts division. Nag-second doon ang Uste sa Lingawi at FEU at FEU ang nanalo. Yan. Ang taas po ng score ng NU, sila ay nakakuha ng 677.5. Sinundan niya ng UP Pep Squad na nakakuha ng 658-ish. Ganun ata. And 600 something na yung sumunod. Now, meron kayong 15 points na deduction. Saan po nakuha yung deductions? Oo. Paano yun? Yung isa out of bounds. So, lumagpas ng math? yeah. 10 points yon. 10 points? Oo. Tapos Wow, merong laki. unattempted or siguro wobble. Yun na yung nakuha namin dun sa 4. Ano po yung wobble? Medyo nag-move sa Ay. air. So, pati 3 points yun. ata yun. And then yung isa pa, yung 2 points. Mga minor errors na lang. Pero ang laki pala ng 10 points Ay. Malaki Yung pag out of bounds. Parang Ba't po siya- pyramid yung bumagsak. Pag bumagsak po pyramid, malaki? Malaking Ay, deduction. may syempre. deductions pala Pero, bawat failure. yung out of bounds, diba? Oo nga. Kahit Wow. isang daliri mo lang yung bumagsak. Ba't po siya lumagpas? Siguro adrenaline rush, yung tumbling niya, nasobrahan, ang taas. Siya may tumama sa camera? Muntik-muntik siya, na. nakita ko yun. Oo. Oo. Sabi, oh my God. Akala ko nga ano nangyari sa kanya? Di ba, tumbling niya na. So, parang may proper kami. Parang alam na namin yung position sa area. Yung pag-angat niya, nabigla siya. Pag sobrang taas daw, tapos gumalaw daw yung upper niya, dapat dire-diretso siyang iikot. So, yung pag-landing niya, sumobra siya. Ay, kaya pala. Akala ko nga di ba kasi camera din yun, so baka live na. na dumikit ng camera. Nag-cheer siya sa camera. After yung performance, anong naramdaman niyo? Like, after? After the performance, hindi na muna namin inisip yung title na parang champion. Ang inisip muna namin is parang final, satisfied na yung mga bata, satisfied na yung mga coaches kasi almost perfect yung routine. So, lagi namin sinasabi yun, if make sure na flawless yung routine, mistake-free, para at least wala kang regret na hindi mo nagawa yung part mo. So, at least, after the performance,
lahat kami masaya lang kami. Hindi na namin muna inisip kung kami ba'y mananalo or Mananalo. matatalo namin sa ganyan, sa ganito. Pero yung satisfaction sa sarili namin and mahit namin yung expectation ng audience namin, masatisfy namin lahat yung mga mata nila, ma-entertain namin sila, masaya kami doon. It's more of competing with yourself na kung Oo. nagawa mo ba yung best mo. At saka ang cute-cute talaga panoorin ng mga pep squads. Lahat sila, ang cute nila. Oo. Every year, abang mo talaga kung anong trip nila. Laging lumalabas yung school spirit Oo, sa mga lalo na pag ganitong nandun ka events. talaga. Sobrang mafe-feel mo yung Pinapamukha mo ba sa akin? medyo nakapunta. Alright. Sayang talaga. Oo, sa pagbabalik natin, tanungin pa natin sila tungkol sa mga iba pang issues and Yeah. experiences na kinaharap nila this year's CDC. At before that, wag kalimutang sagutan yung aming pulse alarm para sa linggong ito. Ang aming pong tanong, paano mo i-cheer up ang isang tao? Alright? Yes. If you have answers, send them into facebook.com/Samahang Bidang Bida, tweet us by twitter.com/SBB_DZUP1602. Or you can contact us at 0927-220-8332. Magbabalik po ang Samahang Bidang Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida. At nagbabalik po tayo dito pa rin sa Mahang Bidang Bida. Ako po si Robert. At ako naman si Crystal. With our friends from NU Pep Squad, Yes. Miss Jika, Nika, Joven, and Miss Patricia. Kaya napag-usapan natin yung kanilang feels. Oo, yung feels during the competition. And right after. Kung ano Oo. naramdaman nila right after. So, Ngayon, ngayon, tanong namin, ano kaya yung advantage nyo compared to the other pep squads? Or, yeah. meron po naging ba? advantage nyo kaya compared sa 7 other universities na nandoon. Siguro, first, yung well-supported kami ng management. Well-supported kami ng school. And, perfect timing para dun sa coaching staff and yung mga batang skillful ngayon. So, yun siguro yung nagdala sa amin sa championship. Oo nga. Kasi yung Iba talaga ata- yung may support, Oo. di ba? From the higher-ups. Ilan po yung gagraduate sa 13? So, 13 ang from dami the visitors. one competing. Etong season na to, yung mga nag-compete out of 30, 13 yung graduating. I see. Ay, ano yan? Grabe ka na rin? Ay, nako. Ang dami yung mawawala. Tapos si ano din, si Jovin Jovin. din. Oh. Ang dami nyo. Iba na naman yung makikita natin. Henry C. owns a huge stake 60% nung 2008, di ko alam kung ilan na siya ngayon, ng NU, National University. How is he helpful in costly competitions like the CDC? Nagkaroon ba kayo ng problema sa funds? How did NU help you? Actually, kasi parang, ako kasi I'm just representing our company na yung macro-industrial group of companies. Kami lang yung sumusuporta dito sa NU Pep Squad. So, this was the team na binigay sa amin. So, kasi kami, yun nga, sinasabi kanina ni Coach Jika, siguro yung lamang lang namin right now is very hands-on kaming management sa kanila. So, kung ano yung kailangan, we provide them as long as alam namin deserving sila. Malaki po nagastos ninyo. Sa lahat naman, I'm sure malaki naman yung nagagastos nila. Pero, kanya-kanya na yun eh. Kasi depending naman yun sa mga kailangan ng mga members. Tsaka kung hanggang saan yung kaya nila ibigay. I see. Meron syempre kung syempre champion sila and Yes. maraming nagko-congratulate. Kung meron din of course Merong na bashers, may bashers, mga ganon. ganyan. Paano nyo po hinarap yung mga ganon Yes. na nagbabash? Sige, tanong natin yung dancers na mismong nag-compete, di ba? So, ikaw, pag may nakikita kang mga bashers online, ano na-feel mo or anong ginagawa mo? Ako, tinitik it positive ko na lang na tulad last year na nag-champion kami, sabi daw din na namin maulit. So ngayon, ngumiti na lang ako sa kanila na eto kami, di kami ganun na iniisip niya. Tapos, di na lang ako nagko-comment. Sabi ng mga coaches namin na hayaan na namin sila kasi sila yun eh. So, out of control na namin sila. Ang makakontrol lang namin yung mga sarili namin. So, para wala nang gulo, saka para di na rin kami hinahayaan na lang namin sila. Sigad na bahala sa kanila kung anong gusto nilang gawin. So, yun. Yun nga po, sabi po ni Jovin, parang first instruction po talaga sa amin na wag na lang po namin pansinin. Parang mag-focus na lang po kami sa team namin, sa mga members namin, sa routine namin para patunayan na mali po sila, parang ganun.
Paglabas ng Araneta, kasi nga magkatabi UPN. So, doon kami dumaan sa side nila. Ganyan. Wala, nakakatawa na nagko-congrats, ganyan-ganyan. Tapos, diba? Friendly competition naman talaga yung UAAP. Tsaka malalaman mo talaga kung taga-sang school kayo. Kasi yung taga UP may bitbit Suot-suot na, nyo yung pangalan. pantay-pantay, Oo. diba? Tapos sila, naka-t-shirt sila na National University ata, ganun. Kulay blue. Tama ba? Mali-mali ko kung kulay. Wow, social. Meron ba kayong dala? Parang the best feeling is when you prove your bashers wrong, di ba? Totoo yun. And Cristel. And so finally, yung headlines ng Philstar ngayon is repeating NU seeks UAAP cheer dance dynasty. So, how do you plan to solidify your spot sa cheer dance competition sa upcoming years? Miss Jika. Kung naging effective naman yung last year, kung ba't kami nag-champion, at naging effective naman yon for this season, we'll follow the same rule, same formula, with the same coaching staff and same management. So, I guess, mangyayari na ma-continue namin yung dynasty na to for championship. I think naman din they're on the right track kasi nga na-prove nila na Oo. At yun na nga yung take-off Diba? point nila na talagang ma-inspire na silang ipagpatuloy yung gano'n nila, di ba? Alright. Again, maraming salamat Yes. po NU Pep Squad sa pagbisita sa amin dito kahit medyo Yes. malayo mula sa inyong home university. At pakinggan natin yung kanilang Yes, ito na. Oo, syempre. Sasample natin kahit dalawa lang sana sila sayang. No? Pero I'm sure kaya nila yan kung paano yung cheer ng ng kanilang school university, ng kanilang university. Alright, everyone, this is NU Pep Squad. Go. 5, 6, 7. Sige. Go for the gold. Go Bulldogs, fight for the blue. Fight Bulldogs, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Go For the gold. Go Bulldogs, fight for the blue. Fight Bulldogs, go for the gold. Fight for the blue. 4, 5, 6, 7. Hey! NU, let's go! Go Bulldogs! Go Bulldogs! Hala! Go Bulldogs! B-U-L-L-D-O-G! Yay! NU, let's go! Sorry! Akala ko tapos na sila sa Bulldogs. Ba't mo pinuputol? Hindi ko alam. Sorry, hindi ko alam. Pero, dalawa pala. Paano pag sobrang dami na nila dito, diba? Napapasalit na tayo, Oo, diba? napasalit na sa ganun. Pero alam mo, pag nandun ka sa pag Oo. live, talagang may part doon na kakantahin nyo yung Yung sa i-cheer nyo katabi nyo, at gano'n. hindi lang katabi, as in the entire, you up. Napapasali rin kayo sa cheer ng iba. I-cheer mo sila isa-isa. And, wala, nakakatuwa yung ganun. Hey, basahin natin yung konting muna before natin sila ipasalamatan Yes. ulit. Yung ibang pulse alarm dito. Ang sabi, paano mo i-cheer? Ang 1 isang minute. tao. Oo. Ang sabi ni... Haba? Patricia Costuna, pa-power hug niya daw. Oo, Oo nga effective naman. yun. Oo. Sabi ni Mia Capio, hug din. Tapos Hug daw, din. good luck, Good break luck a leg. mo. Literally, break a leg. From Christian Vincent Adrada, Hug siya at sasabihin ng, kaya mo yan. puro hug yung nandito Millie Gonzalez says, Kakantahan ko siya ng, hindi, ito. Words of encouragement to stop him or her from doubting his or herself. marami pa namang ways talaga to cheer up a person, di ba? And, kanya-kanyang trip yan kung paano nyo cheer up yung mga friends nyo sa buhay, ganyan. Yes. Pero, again, maraming salamat NU Pep Squad sa Thank you pagpunta very po dito much. sa amin. May gusto po ba kayong sabihin, batiin, i-plug or whatever? Magpasalamat. Ayun, I just want to thank everyone na sumuporta sa NU Pep Squad, to those who believed in us. Maraming salamat. Thank you sa mga sumuporta sa amin from the NU, sina Coach Junel, Sir RG Ermita, Sir Nilo Ocampo, Miss Clara Lacson, and Miss Dolly Manalang. Thank you. Thank you rin sa Mogu Mogu na walang sawang sumuporta sa amin. Thank you rin sa Bose sa nagbigay ng costume namin. And to our dearest coaches na hindi nakapunta dito, Coach Jess, Coach Carl, Coach Gabs, thank you sa lahat. And of course, Coach Neil and Coach Glenn. And to our NU Pep Squad. Yes, of course. Congratulations. Again, congratulations and good luck Congratulations sa mga ulit. susunod pang taon ng CDC. And you sana- will be a name sana na to makapunta watch ulit ako for. dun. At sana hindi ka pa rin Forever. makapunta. Sama mo. Ay, maraming salamat po sa lahat ng tumutok ngayong Wednesday. Susunod po ang talatugtugan kasama si Jeds. At bukas naman po sa parehong oras Yes. ang ikaw naman. Alright, maraming salamat. Ako po si Robert. At ako naman si Crystal. Magsama-sama ulit tayo next Wednesday dito sa Samahang Bidang-Bida. Manatiling nakatutok sa DZUP 1602. Kasali ka. Usapang mahalaga at kwentuhang masaya. Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang-Bida. Kita Kids Buddies!